Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito pag-uusapan lang po natin itong sila Rondon, sila Rosmar at ang Team Malakas. So sa unang video natin, nasangkot sila. So nalaman natin na nasangkot sila sa isang hindi magandang pangyayari, issue sa Coron Palawan kung saan itong si Rendon Labador binastos yung isang staff ng taga Coron Palawan na dinuduro-duro at tinatanong kung sino kanyang pinagmamalaki. Siyempre, alam naman natin kung sino pinagmamalaki ng mga staff na yun. Siyempre, mayor. Dahil yun ang pinaka-boss nila. Sino pa bang pwedeng ipagmalaki nila? So, siyempre, doon parang hinahamon ni Rendon Labador itong staff ng taga Coron Palawan. So, siyempre, parang ang nangyayari doon, parang pati yung mayor hinahamon na rin nito ni Rendon Labador. So, ito yung naglabas sila ng public apology. So, bago natin pakinggan, panoorin tong public apology nila Rosmar Tan, ito nila Rendon Labador. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po natin itong public apology nito nila Rosmar Tan, nila Rendon Labador at nung Team Malakas. So kung sa tingin ba ninyo dapat ba silang patawarin o sa tingin nyo ba ina-admit talaga nila na sila yung may problema at hindi yung mga taga Coron Palawan o hindi yung nag-post ng doon sa social media niya sa Facebook page tungkol dito sa nangyaring doon sa pagtulong di umano daw nitong nila Rosmar Tan. So panoorin po natin tong public apology nila. Magandang gabi po Pilipinas. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Rendon Labador at kasama ko po ang Team Malakas, si Marky Tan, si Rosmar at ang aming crew, Tito June, Master TV, Nathan, Simon Tenten, Haring Bangis at Anjo para po magbigay sa inyong lahat ng isang public apology sa nangyari sa Coron issue. So ayun po, dito po kami lahat para po humingi ng dispensa sa nangyari. Alam po namin, mali po yung ginawa namin. Sumobra po kami sa action sa nagawa namin. Humingi po kami ng dispensa, gawa ng nagpadaan kami sa emosyon. Tao lang din po kami, nagkakamali po kami. And ina-admit naman po namin yung pagkakamali namin. Ayun po, pasensya na po kay Ma'am Jo sa munisipyo at lalong-lalo na po kay Mayor. At syempre po sa bayan po ng Coron Palawan. Sorry po talaga na parang pinost ko na never again Coron, hindi ko po sinasadya na i-generalize po kayo. Nagpadala po ako sa bugso ng damdamin at yun po yung pinakamaling nagawa ko and humihingi po ako ng tawad. Alam ko pong pagkakamali ko po yun, sana po mapatawad niyo po. At gusto ko rin pong linawin na pumunta po kami doon sa munisipyo bilang hindi isang celebrity, hindi bilang isang influencer, at hindi bilang, lalo na, hindi bilang Rendon Labador, Rosmar, or Marky Tan na nagreklamo. Pumunta po kami doon dahil bilang isang Pilipino, simpleng tao na nasaktan sa nangyari dahil sa isang comment ng isang public. Unang-una, ito sinasabi nila na bugsulan daw ng damdamin yung kanilang naging aksyon dun sa nangyaring insidente na yun. Unang-una, parang ang hirap kasing ang hirap nilang paniwalaan kaagad yung sasabihin dahil sa bugso ng kanilang damdamin. So, sigurado naman tayo sila sanay na yan sa mga pambabash dahil mostly yung buhay nila umiikot na sa social media. So, araw-araw na nilang araw-araw na nilang nababasa yung mga pambabash na yan. So, dapat normal na sa kanila yung mga ganyang comment. 'Di ba? Hindi na yan dapat nila siniseryoso. Or kung sabihin natin yung point na yon na nag-post yung staff ng taga Coron Palawan, ano ba naman na puntahan nyo ng personal at kausapin nyo ng maayos. Pwede naman yung kontakin para yun nga magkaroon ng mas maayos na pag-uusap, magkapaliwanagan. Unang-una, alam naman natin itong si Rosmar Tan, matalino to. Sigurado tayo dyan na itong si Rosmar Tan matalino dahil nga sa business niya. Siguro tagang nadala lang siya or naunahan lang siya nung sitwasyon na yun dahil nga itong si Rendon Labador masyadong uminit yung ulo at kilala naman talaga itong si Rendon Labador na talagang toxic na akala mo masyadong pabida
So sinasabi niya rito doon sa doon sa ano yung issue na yon na sinasabi doon na pinagtatanggulan daw niya yung kanyang mga kasama. Hindi pagtatanggol yung ginawa mo nun. Binabastos mo yung taga-staff ng yung staff ng Coron Palawan. At the same time nga, inilaglag mo pa or binahiram mo pa ng hindi magandang image etong sila Rosmar Tan dahil sa ginawa mong aksyon, dahil sa pagiging masyadong mainit ang ulo mo. So, mukhang may katotohanan nga talaga siguro yung sinasabi nila na mukhang si Rosmar Tan talaga ay mukhang nasasama sa hindi magagandang grupo. Kung tutusin nga daw, hindi kailangan ni Rosmar itong grupo na yan na magsasama rito kay Rendon Labrador dahil kilala na to, sikat na rin naman to si Rosmar. Hindi niya na kailangan ng followers na manggagaling dito kay Rendon. So, parang hirap lang tanggapin yung sinasabi na dala lang ng bugso ng damdamin. Kadalasan yan na kasi yung sinasabi nilang palusot na lang din yung nangyayari, parang gasgas na rin yan na kahit mga celebrity, yung mga celebrity, pare-pares naman celebrity ng mga to mga sikat na to so gasgas na yung palusot na nadala lang sila ng kanilang bugso ng kanilang mga damdamin. So gaya na sinabi ko nga kanina, mga sanay na kayo sa pambabas ano ba naman yung palagpasin nyo yan? So, sabihin natin na na-hurt kayo doon sa pinost ng staff ng taga Coron Palawan. Sana ginamit nyo yung utak nyo na kumprontahin sila ng mas in a nice way. Pwede naman kayo pumunta. Sinasabi nga rin ni Rendon, pumunta sila ron hindi para kung ano man. Di ba? Para linawin lang yung yung issue. Do sana, inayos nyo yung pakikipag-usap nyo na nagkapaliwanagan. Hindi yung si Rendon Labrador, duduro-duro at tatanungin kung sino yung pinagmamalaki nitong staff ng taga Coron Palawan, which is, kung titingnan nyo, parang naghahamon talaga. Ngayon, kung yung kung sabihin natin, lalaki yung nag-post niya at kasinlakan niya, malamang pinalagan to Baka nga mas naging malaki pa yung gulong kinasangkutan yan. At the same time, nadamay pa talaga yung mga taga Palawan. So, ang nagdala talaga ng, para sa akin, ang nagdala talaga ng malaking kahihiyan doon, itong si Rendon Labrador at hindi itong sila Rosmar Tan. So, yun, medyo medyo hindi lang katanggap-tanggap yung dahilan na sasabihin dahil silang sa bugso ng damdamin kaya nila nabitawan or bakit sila napasugod dun sa munisipyo ng Coron Palawan. Sir Van. At kami po ay nagpapakababa sa inyong lahat na susubukan po namin na baguhin kung ano man po yung pagkakamali namin, kung sumobra man po kami. Tingin po namin na ito po ay magiging lesson sa amin as a team. At we will be better, babawi po kami. At hindi po ito magiging hadlang sa advocacy namin na makatulong at makapagbigay ng inspirasyon sa lahat po ng taong nangangailangan. Ang Team Malakas po ay magpapatuloy at hindi po kami titigil sa pagbibigay ng kasiyahan, charity sa tao. Sa mga taong nasaktan po, sana po patawad nyo na po kami. At tungkol naman po dun sa sinasabi po na gusto raw po kaming i-persona non grata sa Coron Palawan. Ayun po, Mayor, kung tingin niyo po na yun po yung magiging patas na desisyon para sa nangyari at kung yun po yung parusa sa nagawa po namin, ayun, humihingi po talaga kami ng tawad. Pero kung tingin niyo po yun po talaga, maluwag po namin tatanggapin. Ayun po, maluwag po namin tatanggapin yung parusa niyo po na yun. Ayun, bottom line po, yun, Ma'am Jo, pasensya na kung naging ganun ang aking aksyon, kung napasobra man, at mga tao sa munisipyo, kung naramdaman nyo po na disrespect ko po kayo, at lalong-lalo na po sa mahal nating Mayor. Mayor, wala po akong masamang intensyon para kayo po ay i-disrespect. Nirespeto ko po kayo bilang leader ng Coron. At ganun pala ngayon magrespeto ng isang mayor, no? Nung tatanungin mo yung mga tao doon sa munisipyo kung sino pinagmamalaki nila. So, hindi pala ganun yung hindi pala disrespect yung ginawa ni Rendon Labrador. Pero yun nga, paano nakakatuwa tong si Rosmar, makikita mo naman sa kanya yung sinseridad niya na tanggapin kung ano man yung magiging resulta nung
or kung matutuloy man yung pagde-declare na pagiging persona non grata. So, makikita nyo na medyo talagang malungkot si Rosmar sa mangyayari kasi malaking kahihiyan niya sa pamilya nila. Biruin mo, kahit may pera sila, hindi sila makakatapak ng Coron Palawan. Kahit gustong-gusto nila magbakasyon dyan, kahit gumastos sila dyan ng 1,000,000, hindi sila makakapunta. Dahil kung i-declare silang persona non grata. So, makikita mo yung sinseridad naman ng paghingi ng tawad nito nila Rendon, nila Rosmar. Pero yun nga, talagang ang nagdala rito, nakikita ko lang ang pinaka mapupuna mo rito. Ang nagdala talaga ng malaking issue rito ng kahihiyan. Ito talaga si Rendon Labrador. Talagang pinairal nito yung kanya pagiging yung pagiging mayabang. Ito, yung pinakatanong na, yung yabang niya, yung inuna na duro-duruin mo ba naman yung staff? Considering babae yun Kasi kung lalaki yun, medyo katapano, baka medyo palagpasin pa dahil galit, andyan yung hamunan. Parang katapano, although mali, pero katapano medyo matatanggap mo Pero yung babae na mas matanda pa sa'yo, na kita mo naman hindi ka naman binastos nung nagkaharap kayo ng personal, duduruin mo at sasabayan mo na kung sino yung pinagmamalaki niya na alam mo yung kung sa lalaki kasi pag sinabi mo kasi sino ba pinagmamalaki mo, di ba? Ano na yun, hamon na yun parang pinuprovoke ka ng gumawa ka ng action so doon pa lang medyo talagang medyo disrespectful talaga yung ginawa niyo ni Rendon at deserve to ng nila kung sakaling lalo na itong ni Rendon deserve niya. Pero itong sila Rosmar ewan ko lang pero para sa akin mukhang mukhang nadala lang din sila or kumbaga sabihin natin nandun no choice na sila, andun na sila sa sitwasyon na kinukumpronta na ni Rendon. So dala na nga siguro ng emosyon nila medyo tumaas medyo yung kanilang critical thinking medyo bumaba. So hindi na nila na control yung kanilang mga sarili kaya ano nangyari mukhang matutuluyan sila sa pagiging persona non grata. Saludo po kami sa lahat po ng inyong nagawa. At sana Mayor, kung makakarating man po sa itong video na to, ako na lang po sana ang tatanggap ng persona non grata. Dahil nakita ko po ang sinseridad ng mag-asawang Nathan at Rosmar sa pagtulong. Sana po ako na lang po ang bigyan ninyo ng persona non grata. At hiling ko po na sana kung ito man po ay maging matutuloy, gusto ko pong hilingin sa inyo, Mayor, na sana bigyan nyo pa po ako ng huling pagkakataon. Yan, ganyan. I-take mo yung responsibility. Kasi ikaw yung talagang mas Ikaw yung mas talagang nag-provoke talaga dun Kumbaga parang idinamay mo lang ito sila Rosmar sa nangyari. So makikita nyo rito na talagang itong si Rosmar alam nyo yun yung dismayado siya sa nagawa niya dahil nga nasama siya rito kay Rendon. So sa pagkakakilala natin based na lang siyempre katapano pinanunod natin to si Rosmar, nakababasa naman natin yung mga magagandang comment regarding sa kanya. Hindi naman niya talaga karakter yung ganyang susugod, makikipagkomprontahan ng ganyan yung pagdi-disrespect ba ng ganyan ng personal. Pero kung sa lang, kung halimbawa social media lang, yung mga pagpatol-patol lang ng mga bashers, okay lang yun. Pero yung doon na bibisita kayo sa isang lugar at tapos yung mambabastos kayo ng ganyan, medyo hindi yun yung karakter ni Rosmar. Sa palagay ko lang based lang sa mga napapanood ko sa kanya, sa mga nababasa ko tungkol sa kanya, hindi ganun yung personality niya. Unlike dito kay Rendon, talagang yun ang personality niya, mangumpronta, feeling niya na na siya yung laging entitled siya sa sarili niya dahil influencer siya. Yung pakilala niya sa sarili niya, hindi siya vlogger influencer siya So, yun yung feeling niya na masyado siyang angat sa mga ibang tao na lahat nga pinupuna niya, di ba? Lahat na lang, lahat na nakikita niya,
para sa kanya, mali, siya lang yung tama. So, kagaya nung abogado nga napapanood natin sa social media, yung abogadong vlogger, so, feeling niya siya yung pinakalaging tama. So, same sila ng sistema nito ni Rendon Labrador na masyadong entitled sa sarili. Kaya, tama lang yung ginawa dito ni Rendon na i-take niya yung full responsibility dun sa nangyaring issue dyan sa Coron, Palawan. Kasi sa kanya talaga nagsimula. Kasi kung hindi niya parang hinamon or hindi niya kinumpronta agad yung staff, baka hindi ganun nangyari. Baka siyempre nagkapaliwanagan ng maayos kasi nadala lang talaga ng emosyon, especially ito si Rosmar, dun sa ginawa nito ni Rendon na siyempre feeling niya na pinagtatanggol siya nito ni Rendon. Kaya medyo napasunod lang yung kanyang damdamin. Pero makikita nyo naman na kumbaga pinaliwanag lang ni Rosmar yung side nila. Unlike kasi ito kay Rendon, talagang kahit sa munting ng angulo, disrespectful yung ginawa niya doon sa staff ng taga Coron, Palawan. Kaya nga, yung sinasabi ngayon ng mga netizen na yabang-yabangan now, iyak later, public apology later. So, ayan yung nangyari ngayon na katapos nyong gumawa ng hindi maganda, i-admit nyo sa sarili nyo na nagkamali kayo, huli na. Tapos na nangyari na yung nangyari, tapos sasabihin nyo public apologies, okay na. So, siyempre, hindi naman sa lahat ng pagkakataon tatanggapin yung public apology. So, kailangan talaga, may mga tao na kailangan ding bigyan ng leksyon para matuto. Kailangan nila i-face yung consequences. So, sa social media talaga, ngayon, lalo na ngayon, na hindi lang CCTV yung nakakalat sa paligid natin. Lahat ng tao may camera na, kaya mag-take ng video. Kaya kung ano man yung action na gagawin nyo, medyo mag-isip-isip muna kasi sigurado may kukuha ng video na yan at lalabas yan sa social media. Kaya medyo ingat tayo sa mga action na gagawin natin. So, yun yung moral lesson ngayon dyan. So, sabi nga nila, diba, think before you click, bago mo i-download, bago mo sa social media, pag-isipan mo talagang maigi. Especially, yung mga i-action mo rin ngayon, kung magagalit ka, matutuwa ka, talagang pag-isipan mo rin dahil hindi mo alam. May mga camera na nakatutok sa'yo, especially kayo, mga influencer na sikat na, kilala na. So, every time na lalabas kayo, lagi may camera nakaabang para kuhanan kayo ng video. So, ingat lagi. So, yun lang. Sana talaga maging leksyon yan sa buhay ninyo na talagang kailangan laging lamig lang ng ulo. So, paliwanagan lang naman talaga. Gamitin natin yung utak natin, yung ating mga katalinuhan natin para maiwasin yung mga ganyang bagay. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat mo lagi.